good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayong umaga na to, aking share itong mga alaga natin dito ng mga carnivorous plant, no? So hindi lang itong nasa harapan natin na Helianthera, pati na rin doon sa iba pang mga plants na inaalagaan natin dito. No, at ito yung general, general guide, no, sa ating pag-aalaga ng mga carnivorous plant. No, hindi ba kayo magtataka, no, sa dami-dami ng mga halaman, no, na inaalagaan natin siguro bago pa kayo mag-carnivorous plant, hindi naman ganito kahigpit, no, na kailangan low mineral water, low mineral soil, at no, kailangan alamin mo pa kung pulsan, partial sunlight, or sa shaded lang. So, hindi lang yun, hindi lang basta low mineral medium, no? Kailangan mo specific medium talaga na kung saan kailangan yung kung sphagnumos talaga, no? So ano kaya yung dahilan, no? So isa siguro po sa kadahilanan, no, na bakit natin yung sinusunod, para po, no, una mapaganda natin yung halaman, no? At saan ba naman tayo makakakita, no, maliban dito sa carnivorous plant, no, na nabubuhay sila sa pagkain ng mga insekto at maliliit na hayop, no? So wala ring ilan lang rin, no, yung mga halaman tulad nito na umaasa sa nutrients, no, na nahuhuli nila. Being a carnivorous plant, no, tulad nitong mga nasa harapan natin, kailangan talaga na sundin natin yung mga in-advise sa atin. At isa rin yun sa dahilan kung bakit medyo may kamahalan itong mga halaman na to. At kung hindi natin may bibigay yun, so ano mangyayari sa halaman natin, no? Kahit matagal na tayo nag-aalaga, basta sabihin natin na busy tayo or medyo tinamad tayo o nawalan tayo ng gana sa pag-aalaga ng carnivorous plant. So kahit sino, kahit ako, no, nakaranas po niya na nagde-decline yung kanilang ganda, no? At kapag naman ay binibigay natin yung best sa kanila, at makikita nyo agad yung resulta nito kung talagang tama yung ginawa natin na pag-aalaga. Now, tulad po nitong nasa harapan natin ngayon, no, ay napakaganda nito nung dumating sa akin, no? Siguro mas maganda pa kaysa nandito ngayon, no? Although maganda na siya talaga ngayon, pero nung dumating sa akin to talagang napakaganda kasi naibigay sa kanya yung pinaka best na care sa kanya, na as in high humidity at siguro air condition pa yung growing condition nito at naka magandang grow light. Pagdating dito gandang-ganda ako, syempre ano bang gagawin pag sobrang ganda nung na-receive mong plants, di picture, di ba? At pinagpo-post, ginawan ko pa ng mga reels and video, no? At talaga namang hangang-hanga ako sa ganda niya. At nung tumagal, naisipan kong i-divide ito. At nung dinivide ko na, nung tumubo, hindi na ganun kagaganda at halos nawala na yung kanyang yung mga glands sa taas, yung ganyan. Sabi ko, wala ba't naman ganun, no? Yung dumating to, ang gaganda, tapos nung ako na yung nag-alaga, hindi na ganun kaganda, no? Sabi ko siguro mas kailangan talaga nito indoor, tapos naka-grow light. At lumipas ang maraming manahon, no? Hindi ko talaga nakuha na magkaroon ng yung parang gland sa taas. Pang-akit nila yan ng insekto, no? Kasi yan nagkakaroon yata ng parang yung nectar na kinakain naman ng insect para makakatch sila ng mga insekto. So ang nangyari noon, sabi ko hayaan ko na, no? Dumadami naman pero hindi nga ganun kaganda. At eto lang, nung tayo ay nakagawa nito growing area na to, nakita ko na kung dati-rate, no, at naka low humidity sila, ang bilis nilang matuyo, no, after propagation. Di ba gano'n naman talaga yung mga propagation natin, mabilis matuyo dahil sa kadahilan ng mainit. Kaya advantage nga talaga kung nasa malamig ka lugar.
na mabilis kang makapagpatubo ng mga plants. No, pero kung tulad ko na nandito ako sa medyo low humidity and lowland setup, no, may challenge talaga dito pagdating sa propagation at yung mabilis na pagkatuyo ng mga halaman and medium. So nung isipan natin na naglagay na nga tayo ng growing area na tulad nito na may shading net, meron ng UV plastic, kita ko nga na ang tagal nilang matuyo at bukod doon, halos lahat ay successful yung propagation natin. At bukod doon, bonus na lang na nagkaroon na sila ng mga yung parang yung glands sa taas. At hindi lang sila, pati na rin itong mga ibang mga Helianthera natin, no? Kita niyo yan, ang gaganda ng mga nila, tubo nila. At kita nyo to, no? Hindi ko basta-basta nakikita to nung ako'y nag-aalaga ng mga Helianthera nung mga nakaraang taon. So kung iniisip nyo na masyadong mahirap alagaan, no? Sa totoo lang, hindi naman, no? Nasanay lang tayo sa ibang plants na alagaan sila ng usual na pag-aalaga, no? Pero pag nakuha nyo na yung kung paano talaga inaalagan itong mga halaman na to, ay talagang very rewarding, no? Kahit sa maliit na propagation at naging successful ka tulad nito, diba, masarap sa pakiramdam na makakita ng mga ganyang mga result, no, ng mga paghihirap ninyo, no? Kasi dito kaming dalawa nung asawa ko yung nagpo-propagate at nag-aayos ng growing area. At talaga naman, no, nakakatuwa. No, kahit hindi sila ang nabibili ngayon, no, yung kumbaga yung fulfillment, no, na nare-receive mo, no, dahil naging successful ka sa pagpo-propagate ng mga plants na ganyan, masaya talaga, no? At pwede mo to i-share din, no, sa mga tulad nito, no, nung pag ako po nagawa ng mga video, talaga naman kumbaga outlet, diba? Kasi panahon ngayon puro sa social media nakahalos yung mga friends natin. At yung mga dating friends natin halos hindi na natin makita dahil busy na rin sa kanilang mga trabaho at kanya-kanyang mga buhay. And so kaya nakakatuwa na makita, no. At kanina pala, no, i-share ko na rin sa inyo. Merong nagre-request ng refund, no. Pero inyo yan, binigay ko na yung best na mga plan sa kanya. Dalawa yung order niya na pings, no. Ginawa ko ng 4, no, kasi sabi ko medyo maliit yung pings na to. Pero sa tingin ko ito kasi yung best, no. Kahit maliit siya, perfect yung rosette niya. Kaya ibinigay ko na yung 3 magkakadikit at yung isa na nakahiwalay, no. Alam ko binigyan ko pa siya ng another one, so 5 po yung pings na yun. Sabi ko siguro naman di na siya lugi dito at sobra-sobra na yun, no, sa halagang 250 pesos per pings. Tapos naka-receive ka ng 5, no. Tapos bumili rin siya ng ng lagrus, no, at binigay ko yung pinakamaganda rin ng medium size na pwede nang i-divide, no. At since siguro baguhan siya, o hindi ko alam kung hindi naman siguro scammer, no, pero siguro baguhan sa pagka-carnivorous plant. At nagrereklamo siya, sabi niya bakit sa ibang bumili no malalaki yung nakuha nila. Yun yung mga tanong minsan na minsan siguro na-experience na rin ng ibang mga seller ng mga plants, no? Kasi minsan talaga may mga malalaki sa time na halimbawa summer, tapos maaraw, maganda yung klima, mabilis mamulat lumaki yung mga plants natin. Pero ngayon na medyo malamig at medyo greenish, pero maraming mga traps. So binigay ko nga sa kanya yung sa tingin ko yung best sa kanya. Sa batch na yon, pinili ko pa siya. At talaga nag-take time talaga ako lagyan rin ng mga live sphagnumos, no? Kahit na hindi naman talaga ako naglalagay noon, nilagyan ko kasi sabi ko para kung mag-i-start siya, makita niya na maganda rin yung epekto ng live sphagnumos dun sa binili niya. At biruin nyo, no,
500 yung ano, yung La Cruz na binenta natin. Tapos dalawang pingi ko din binila niya. So I think worth 1K, tapos free shipping siya. No? Tapos ayun nga, may mga freebies. Tapos ngayon naghihingi siya ng refund, full refund Samantalang Cavite lang rin siya, no. GMA to, Alfonso. So pinabay ko nga lang yan eh. Siguro nasa 20 to 30 kilometers papunta dun sa kanya. No, so na-receive niya agad the next day yung plans. Tapos sabi niya, nanghingi siya ng 100% refund. No, sabi ko, bibigyan ko po kayo ng partial refund, pero next time, sa iba na lang po kayo bumili kung sa tingin niyo may mabibili kayong mas mura kaysa dito sa pinurchase nyo ngayon. No? So, hindi ko pa nare-receive yung reply niya, pero yung mga ganun kasi ng mga pangyayari, no, na alam mong parang hindi naman di ba? Hindi madali na mag-alaga na itong mga plants natin. Tapos ganun yung ano niya, no, yung ginagawa niya. So buti na lang akamo hindi ako nakapagsalita ng hindi maganda, pero syempre sinabi ko sa kanya kung ano yung side natin. No, so yung mga ganun, no. Pag hindi talaga umulit pa siya, no, i-block talaga 'yon. No, ipa-block ko na lang kasi talagang panloloko na po 'yon. Hindi na 'yon na kumbaga talagang nanghingi lang talaga ng refund kasi meron 100% refund. Ano yung hiningi lang niya yung plan sa akin after nung no, packaging pa lang, no, gano'n nakahirap. No, so hindi ko na papangalanan, no, yung sino man yon, pero kung sakali, no, i-share ko sa inyo yung story na yon, no, para naman dun sa iba na nakakaintindi rin, no, pagka sa ganong situation, isipin nyo rin kung paano nyo inalagaan yung halaman. No? Hindi lang naman yan pagkabili nyo, binenta nyo agad. Unless reseller kayo. Nangyari na rin sa akin yung dati. Nagre-resell ako. Kaya mas maliit yung tinutubo. Yung binibigay kong tubo. No? So, pero ngayon dahil ako na mismo yung nagpaparami, nag-aalaga nito. At taon na rin ang lumipas, no, sa pag-aalaga nito. Siyempre, ibibigay natin kung ano yung price na sa tingin natin suitable dun sa halaman or sa product. So ayun, dun sa sa nakabili, sana maalagaan mo yan at matutunan mo talaga, no, kung paano sa tamang pag-aalaga para no, makita natin na gumanda yung plan sa'yo. No, may mga iba na naka-purchase sa akin dati, no, after few months or several months, no, nagsisend ng mga update, no. At ako po tuwan-tuwa naman pag nakita ko inaalagaan talaga nila yung mga plants na binili sa akin. No, mura man yan, like Adelaide, no, or mga Nepenthes na medyo may kamahalan. Nakita ko na gumaganda sa inyo talaga naman, no. More than dun sa monetary na na-receive ko pera, no. Yung saya, no, na makita na inaalagaan yung dati mong halaman, no. That's more than enough, no, na bayad para sa akin, no. Talaga naman nagbibigay ako ng mga plans, no, pero hindi ko naman pwedeng ibigay yan dun sa mga tao na sinasadya, no, yung pagkuha sa mga plans natin. Hindi maganda kasi feeling mo parang ninakaw sa'yo, no, at plus pinaghirapan nyo rin yan. Buti kung ako lang yung naghirap, no, pati misis ko, anak ko, sama-sama kami dito sa pag-aalaga ng mga plants, no. So ipapanalangin na lang natin yung tao na yun kung sino man siya, no, na ganun yung naging sa atin. So kaya medyo tamad rin ako sa biruin nyo na kanina pa ako gising pero hindi pa ako nagdidilig. Sabi ko, grabe naman yun, no. Anyway, bukod sa mga ganung mga pangyayari, maraming mga blessing na dumadating sa atin, no. Tulad na lang halimbawa ng mga bagong mga Nepenthes na to, at bukod doon marami pa doon sa ilalim, no. So around 30 plants to, kasama na to. Kung kasama pa natin yung iba doon, no, siguro yung nasa more than that, no. So abangan natin yung mga bagong magagandang mga carnivorous plants na may produce natin dito sa ating growing area, at i-update ko rin kayo kung ano yung magiging changes dito sa ating growing area, no. At bago ako magtapos, no, may i-share pala ako sa inyo isang
nangyari dito sa growing area, no? Itong pagpo-propagate natin ng mga Sarraceno nades, no? Burgundy Black Sarraceno nades, no? Ay feeling ko namamatay ito, itong malaking Helianthera na to. Pero dahil nailagay natin siya sa mas magandang growing condition, imbis na mamatay siya, parang naging dalawa pa yung growth point niya. So, ayan o. Kasi tingnan nyo yung ilalim niyan. Bukod sa pangit na, parang may pamumulok. Pero, ayan, may bagong growth na maganda. So, pagka may mga ganong halaman na feeling nyo ma-deadage na, ano nyo lang, kung pangit na yung medium, i-repat nyo at make sure na perfect yung medium na gagamitin nyo para naman na makabawi sila, no? Kahit na parang hopeless na yung yung plant, no? Try nyo pa rin, no? Ako kahit na katiting, no, halimbawa isang leaf lang na may konting rhizome, kahit nga minsan walang rhizome, tinatanim ko pa, no? At minsan naging successful yung propagation, no? Minsan hindi, pero at least nabigyan nyo siya ng chance na mabuhay, no? Ito, tingnan nyo, akala ko mamamatay na rin to kasi walang root to. Pero ngayon dalawa na yung growth niya, no? Tapos meron din dito, ano ba yun? Ito, akala ko mamamatay na rin to kasi pangit na yung ilalim na ito. Pero ngayon, tingnan nyo to, natutuyo-tuyo na rin to nung nakarang araw. Pero nung hindi ko siya sinukuan, nagkaroon siya ng growth dyan. At hindi ko alam kung magtutuloy yan, pero hopefully mabuhay pa rin siya. At bukod doon, meron pa dyan na mas maliliit. No, ayan. Kaya ganun tayo mag-alaga sa mga plants natin, no? Kaya pasensya na lang kung sa tingin nyo medyo mahal yung out namin. Bababaan naman namin yan pagka nakita namin talagang marami na masyado. Pero dahil ito yung lagay ng status ng mga plants, hindi namin mababaan. Kasi pag binabaan namin yan, ang tendency maubos agad, no? Kaya naman kami nag-out ng maaga kasi nga yung iba talaga gusto maka-acquire agad, nagre-request sa atin. So ayun, no? May isa pa akong i-share sa inyo dito. May nakuha ako na napakaliit na Venus flytrap. Hindi ko alam kung nilipad lang dito o may nahulog na rhizome at tumubo. May nakita ako dito na maliit na Venus flytrap. At sabi ko, ang galing, buhay pa rin, no? Parang lipulings yun siguro na nahulog. Tapos sa tagal ng tubig dito, tumubo siya. So hindi ko na na-videohan yun kasi busy ako na, medyo marami-rami yung ginagawa ko or order. Tapos tinanim ko siya dito. Ayan. Ito na siya, kita nyo, halos hindi na makita pero binigyan pa rin natin ng hindi ko alam kung anong cultivar nga ito, ayan, so ayan, di ba? Kahit ganyan lang yung mga kaliliit yung plants, pag binigyan nyo ng halaga yan, kakayan pa yung maging pinakamalaki yung halaman, di ba? Kaya nga minsan excited rin ako pag may nagbibigay ng mga halos mamatay na tapos nabubuhay natin. Extra challenge rin kasi. Itong scarlatin natin na iilan, isang piraso na lang itong nakaraan. At napakaliliit talaga kasi nga nag-dormant. Ngayon nakapag-release tayo ng kasing laki na ito at mas maganda kasi pulsan yun. Ngayon gano'n na sila karami. At hindi ko rin mawari, no, kung bakit puro algae ito dati. Pero nung kumbaga i-maintain natin sa medium nila, ngayon napakaganda na ng medium. At yung mga plants, hindi mo masasabi na unhealthy dahil ang gaganda ng mga tubo, diba? So ayan, no, ganun lang talaga pagka kung sa tingin nyo, ayun, no, tulad nung bumili sa akin worth 500 pesos na lagarus at dalawang tag 250 na pingi ko lang at nagre-request ng 100% refund kasi medyo mas maliit daw din sa picture.
nakita niyo. Ewan ko lang ba. Yung ibang feature po doon, ay yung update na minsan. Bago kasi mag-reach yung iba, pinapaganda muna nila. Tapos saka nila pinopost yung picture. Kung mabubuhay ba nila yung halaman or hindi. Nakita yata yung yung post nyo, mga ma'am and sir, na maganda na nung ni-review nyo. Salamat dun sa nag-review na yun. At doon naman siya naka-misinterpret na sobrang lalaki na nung mga na-receive nyo. Siguro paano na lang natin. Pasa-Diyos na lang natin yun at palipasin na lang natin. Hindi naman natin ma-please yung lahat di ba? So, ang nakakatawa pa nun, kapilido ko pa. Kaya ang ginawa ko nun ginandahan ko talaga. Nilagyan ko ng live sphagnum at inayos ko talaga yung pagkatanim. At imbis na pagsamahin ko ang palano ko pa nun kasi dalawang pingikula yung binili niya. Pagsamahin ko na lang sa isang paso. Pero dahil nga, sabi ko, kung beginner to, mas maganda ko paghiwalayin ko para hindi rin siya magreklamo na bakit isang paso lang yung na-receive niya. Pero parang nakasama pa yun. Nung dinalawa ko, nagmukhang maliit tuloy yung pings na na-receive niya. Dahil merong isang paso na may 3 at isang paso na may 2 pingikula. But anyway, so pakita ko na nga rin sa inyo kung gaano kalaki na receive niya. Para alam nyo rin yung sa inyo. Para hindi lang one-sided. Pasensya na. Inopen ko sa inyo para alam nyo rin kung mga pangyayari dito sa growing area natin. Saan ba yung saan ko ba kinuha? So around this size. Ayan, mga ganyang sizes. So 3 ganyan. Ayan. Tapos yung isa merong 2. Actually mas malaki dyan ng konti. Ayan. So kahit ganun kaliit yun, 250 lang talaga. Gusto pa niya siguro mas malaki tulad nito. Pero iba na mga sizes tsaka presyo niyan So maganda rin siguro kung bibili kayo, lalo na sa mga baguhan na makakapanood nito. Humingi kayo ng picture. Nang ginagawa ko naman yon pagka nung pinapakita ko yung mga actual picture nila. Hindi nga lang ako nagbibigay or hindi ako nagpapapili kasi halimbawa may 10 bumili. Tapos mamimili pa yung lahat. May kanya-kanya rin naman tayong ginagawa sa buhay, di ba? So dati nangyayari pa yon nung sa page natin. Pero ngayon hindi na po ako nagpapapili. Ang lagi ko na lang ang ginagawa, yung best sa batch yung in-out natin. So ayun yung naging story. So pasensya na lang kung nakapag-share ako ng aking saloobin. Hindi talaga ganun kaganda yung pakiramdam ko kanina dun sa nangyari. Kasi hindi ganun kadali magalangan ng plants. Tapos ganun ang gagawin niya. Hindi naman siya nagsalita na hindi maganda, pero yung manghingi ng 100% refund sa mga plans sa pinaghirapan mo ng ilang taon, hindi po maganda. Buti kung ibabalik niya yung plans, kahit ako pa magbayad ng shipping fee, walang problema, pero ibalik niya yung halaman. Hindi yung maghingi sa 100% shipping fee, 100% refund, tapos hindi ko na makukuha yung halaman ko, diba? Parang yun, pinamigay ko sa kanya, tapos hindi rin niya pahalagahan. So yun lang. At salamat sa inyong pakikinig. At sana may na-share ako sa inyo na konting kaalaman dito sa mga propagation natin. Lalo na ngayon, tignan nyo. Tignan nyo kung gaano karaming growth na lumalabas dyan. At hindi lang isa, lahat sila naglalabasan. Alam nyo ba anong sikreto dyan? Bakit sila ganyan kaganda ngayon? Sa tagal ko na nag-alaga, ang pinakamalinaw na conclusion dito ay kailangan nila ng mas mataas na humidity. At kung gusto nyo mas makulay ito, more sunlight. So paano nyo naman ibabalanse yung growth nila tapos yung kulay nila? So in a way, pwede nyo siyang ipulsa na kung kayo nasa mga malalamig na lugar, o kung katulad ko kayo nasa medyo mainit-init na lugar, maglagay kayo ng pampalamig ba. Kung kaya nyo lagyan ng aircon, lagyan nyo, or
yung ice, no? Pero ako kasi gusto ko low maintenance, kaya kasi dami ng plants ba dito, no? At ayoko rin magbayad ng sobrang laki sa kuryente. So higher humidity okay na sa akin, no? Mas natural pa yung kulay. Tapos tingnan nyo yung mga growth na gaganda. At tingnan nyo yung mga growth, ang gaganda. Naputol yung video kanina kaya inulit ko na. Ayan, ang daming growth na bago. At may mga palabas rin dito. Ayan, nakikita yung pula na yan. New feature na palabas. Tapos tingnan nyo itong nasa pinakamalaking Helianthera. Ang daming growth na lumalabas sa kanya. Ayan. So ayun lang yung mga kasiyahan natin sa pag-aalaga na to. Pagka nakikita natin na nagre-respond yung halaman dun sa ginawa nating effort, worth it talaga. Tapos kung ma-receive nyo rin at naalagaan nyo na maayos, so masayang na po tayo doon. No, at may mga iba rin, ito pala, may mga iba rin na ginagamit itong plants for para pag-aralan nila, so doon inaalis ko na yung yung in-expect maalagaan nila, kasi ang gagawin nila ay pag-eksperimentohan yung mga plants natin at pag-aaralan yung mga enzymes at yung magiging benefits nito sa health, and medicine. So ayan, gusto ko rin po na kumbaga mapag-aralan nila to at baka may mga maitutulong pala sa kalusugan natin itong mga halaman na to. So sa ngayon meron lang iilan, tulad ng isa sa mga school dito sa Parañaque na gustong pag-aralan yung mga carnivorous plant, especially dun sa Venus flytrap. May enzymes po kasi daw doon na maaring maging gamot, ewan ko kung natatanda kung tama yung pagkakatanda ko pero cure daw siya, maaring cure sa sakit na cancer. Ewan ko hindi ko pa masyadong siguro pag natapos nila yung studies nila, hingi tayo ng konting background dun sa pag-aaral nila. Umambo na pala, pasok ko lang itong pagkain ng ating ibon. So yun lang muna, God bless sa inyo at kita tayo sa sunod na video. Pasensya na kung medyo toxic yung video na to. Minsan kailangan ko rin mag-release ng saloobin. And ito natin to, si Birdie. Itong ibon na to, pagka naibababa namin sa loob to natutulog. Pag nakakalimutan ko naman at nakakatulog ako ng tanghali at late na ako magising, umaalis na siya. Hindi ko alam kung saan siya natutulog pero siguro sa mga puno-puno or kisame ng mga bahay-bahay dito. Ayan. So ayun lang, God bless sa inyo and bye bye.